Hi, what's up mga meme? It's me, Rico Morian. Welcome back to my channel, Mabuhay. And for today's video po ha mga meme, eto, may ipeplex naman po tayong isang napaka-powerful, napaka-pambihirang mutya ha mga meme na, nako, kararating ka rin pa lang po ha mga meme. Ito kapapadala pa lang po sa atin ng ating mga kaibigan ng mga hunter, ng mga antingero. At ito po ha mga meme na abata natin. Kaya ito po ha mga meme ang ipipicture natin ngayon for today's video mga meme. Oh, ano yan? Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano man po itong isang napaka-powerful na mutyang ito ha mga meme na napakainam pong gamit ha mga meme sa pagkontra ng mga sinasabi mga negativities na yan, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Oh, siya. Go mga meme! Para uulan. Dagim uulan siguro. Ah? Hi! What's up mga meme? Oh, andyan na pala kayo. Ngayon po ha mga meme, eto. For today's video po ha mga meme, andito tayo sa likod bahay. Andito tayo sa backyard ha mga meme, dito po sa ating grotto. Kasi ngayon po ha mga meme, meron po tayo i-share ngayon isang napaka-powerful na naman po na isa pong mutya na, nako. Eto, kapapadala-padala po sa atin ng ating mga kaibigan na mantingero. Na talaga ng po ha mga meme, ngayon ko pa lang ibibida sa inyo. Yan. Kayo po ba ha mga meme, naring na bang pambihirang katangian at taglay na kayanan at power po ng tinatawag na ngipin ng kidlat? Ngipin ng kidlat, opo ha mga meme. Alam niyo po ba ha mga meme na ang ngipin ng kidlat ay isa po sa pinakamalakas na gamit o mutya na napakainam po ha mga meme na pangontra sa mga sinasabi mga negativities at napaka-powerful din po nito ha mga meme, pandepensa, pamproteksyon. At yun na nga, gamit ha mga meme sa pagpapaswerte. Talaga ba? O anong bertud niyan? Yun na nga po ha mga meme, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung ano po yung mga sinasabing mga lakas, taglay na kayanan at bertud ng ating mutya o ang ngipin ng kidlat. So yun nga po ha mga meme, kaya wala na masyadong chikatalakis, umpisahan na natin ito. Una, saan ba nanggagaling ang mutya ng kidlat na yan o yung ngipin ng kidlat na yan ha mga meme? Nako, yan po ha mga meme, bihirang-bihira lang po matagpuan. Okay, nangangain nga po dito itong, ano ba to? Green peas. Nagdala po kaya mga meme. Ako yung Tom John Sakse. Di pa ako nagmimilihan dyan. So yun nga. Saan ba yung gagaling yung mutya ng kidlat na yan o yung ngipin ng kidlat ha mga meme? Yun po ha mga meme, nalatagpuan nyo po, galing din po sa mismong kidlat. Galing din po talaga sa kidlat yan ha mga meme. Paano? Ganito po. Halimbawa talagang sobrang lakas po ng kidlat ha mga meme. Kumikidlat, umuulan. Tapos kumukulog, kumikidlat ha mga meme. Yan pong mga ngipin ng kidlat ay matatagpuan po yan sa mga bagay-bagay po o lugar kung saan po tumatama ang kidlat. Ganun ba yun? Pag sa tao, nakikita mo sa tao, abay, opo ha mga meme. Oo, talaga ba? Opo ha mga meme. Doon nyo po makukuha ang mga ngipin ng kidlat na yan. Halimbawa po ha mga meme, mayroong isang napakalaking puno o isang bato ha mga meme, tinamaan po ng kidlat. Yan po ha mga meme, nabibiyak. At sa loob po niyan ha mga meme, mga punong kahoy, malaking puno, magbawa puno ng akasya, balite ha mga meme. Madalas yan tinatamaan ng ng kidlat, lalong-lalo pagka mayroon diyang mga elemento o yung mga toko. Opo yung toko, alam niyo yung toko? Nagtutuko-tuko sabi, toko, toko, toko. Yan, usually po yan ha mga meme, tinatamaan niyang kidlat. Opo ha mga meme, kaya kapag kayo po ha mga meme, may mga tuko sa bahay po ninyo, nako, palayasin po ninyo. Kasi kapag ka umuulan at kumukulog at kumikidlat, maaring kayo po ha mga meme, ang bahay niyo tamaan po ng tuko, tamaan ng kidlat. Tamaan ng tuko. Opo ha mga meme, maaring daw po yung mga sinasabing lugar po ha mga meme na meron mga tumutuko-tuko ay tinatamaan daw po ng kidlat. Ganun pala. Opo ha mga meme. Halimbawa, merong isang punong malaki, tapos tinamaan ng kidlat. Paano natin makukuha yung ngipin ng kidlat? Yun, ganito po ha mga meme. Mainam na mainam daw po kung kayo daw po ha mga meme, magdadala po ng isang itak at suka ha mga meme. Sa pagkuha po nito, dapat po ha mga meme, may kaalaman kayo. Dapat marunong kayo ha mga meme. Siyempre, hindi basta-basta nakukuha yan. Yan, kayo daw po ha mga meme, maghanda po ng isang itak. Dapat daw nga po ha mga meme, bagong hasa. Bagong hasang itak ha mga meme, malinis pa. At dapat daw po ha mga meme, walang bahid ng dugo. Dugo ng kahit tao o hayop ha mga meme.
Dapat daw po malinis ha mga meme. At dapat po ay yan po isasawsaw nyo po sa suka. Pagkatapos anong gagawin natin? Yun daw pong kutsilyo o yung itak na yun ha mga meme, yun daw po ang ipangkukuha nyo dun sa ngipin ng kidlat. Halimbawa sa puno sa tumama, puno ng nyog. Yun daw po ha mga meme ang itutusok yung ganun. Doon sa pinakapuno ng nyog o ng balite o ng akasya. Tapos yun daw ngipin ng kidlat, didikit yan doon ha mga meme sa itak po ninyo at makukuha nyo yan ha mga meme. Siyempre mainit pa yun. Huwag kayong basta-basta sasagpang. At saka pagka nakita nyo ganyan na may tinamaan ng kidlat, huwag kayong padalas na. Ako muna kayong taktakbo at baka kayo nagmamadali. Seryoso. Kasi alam niyo po ba mga meme, yung sinasabi na lightning strikes twice. Nako. Opo ha mga meme, merong ganun. Yung bawat tinamaan ng ganyan, biglang kikidlat ulit, tatama ulit siya doon ha mga meme. Pero sinasabi naman po ng iba ha mga meme, yan daw pong mga kidlat, isang beses lang daw yung tatama sa isang lugar. Tapos hindi na siya tatama ulit doon sa lugar na yon. Pero yung iba po sinasabi po ha mga meme, lightning strike twice. Oh, di ba? Talaga ba? Opo ha mga meme. So alam niyo po ba ha mga meme na bihirang-bihira lang po kayo matatamaan ng kidlat. At sinasabi nga po ha mga meme na ang tao daw po ha mga meme na tinatamaan ng kidlat, it's either sobrang sama ha mga meme o may ginawa talagang yung pinakamasamang kasalanan kaya tinatamaan ng kidlat. Ganun ba yun? Opo ha mga meme. Bagay parang isinumpa siya. May karga siyang sumpa ha mga meme. Yung po, kaya po siya tinatamaan ng kidlat. Ganun pala yun. Opo ha mga meme. Kaya kayo po mag-ingat-ingat po kayo pagka tinamaan kayo ng kidlat, patay kayo. Natural. Sino bang mabubuhay pag tinamaan ng kidlat? Ako. So ganun po ha mga meme. Ganun po ang tamang pagkuha po ng mga ngipin ng kidlat. Kayo po magdala po ng itak at suka ha mga meme. Isasawsaw nyo po ang itak doon sa suka, tapos siya po ang pangkukuha nyo po doon sa puno o doon sa lupa na pinagtamaan ng kidlat ha mga meme. At kayo po ha mga meme makakakuha ng isang mutya na yun nga tinatawag na ngipin ng kidlat. And bang itsura ng ngipin ng kidlat? Ganito po ha mga meme, ano kasapol dito. Papakita ko sa inyo. Talaga. Kasi na kayo gutom na kasi ko eh. Ito ha mga meme, ang ating ngipin ng kidlat. Nako. Talaga ba? Pwede ba pakita yan? Hindi po ha mga meme, bawal nga pakita to eh. Sa mga nagtatangan daw po ito, teka pa, kung kidlat ba, baka tamaan ng kidlat dito ah. Kasi sinasabi po ha mga meme, ng mga ngipin daw po na kidlat ha mga meme, umaakit daw po ulit ng kidlat. Ganun ba yun? Opo ha mga meme, kaya kapag kayo po ha mga meme, bitangan po nito, alam nyo po, yung tama na kidlat malapit sa inyo. Opo ha mga meme, kasi sabi po ng ating mga kaibigan ng mga antingero, kapag ka daw po kayo po ha mga meme may mga tangan o hawak na mga ngipin ng kidlat, kayo daw po ha mga meme malalapitin sa tama ng kidlat. Ganun. Nako po. Oo ha mga meme, pero po yung mga legit talaga ha mga meme na mga mutya ng kidlat o yung ngipin ng kidlat ha mga meme. Kasi sa panahon ngayon ang dami na pong naglabas ang mga fake na mga ngipin-ngipin daw ng kidlat nasa online. Naku, kaya kayo po ha mga meme, beware sa pag-atikha ha mga meme ng mga sinasabing mga falsifikado at mga scam na mga mutya-mutyang yan. Opo ha mga meme, kaya ingat-ingat po kayo sa pag-a-avail at sa pag-atikha po ha mga meme ng mga iba't ibang mga mutyang yan. Katulad po ha mga meme ng ngipin ng kidlat. Kasi baka kayo po ha mga meme makaabat ng mga falsifikado, yung mga peke ha mga meme. Yan. Pero kung kasabawa kayo po ha mga meme, makakakuha nga po ng mga original at legit po ha mga meme na mutya ng kidlat. O yun nga, yung mga ngipin ng kidlat ha mga meme. Nako, napakaswerte po niyan ha mga meme. Kasi alam niyo po ba ha mga meme na napakalakas ng power niya. Yan po yung napakainam na pangkabal, pangtagaliwas, pamproteksyon po ha mga meme at pampalakas. Talaga ba? Opo, pamproteksyon yan ha mga meme kontra sa mga negativities. Takot dyan po ha mga meme mga gawa po ng mga bating tao at bating lupa ha mga meme. Kapag kakay po ha mga meme, mga taglay po na mga ngipin ng kidlat. Talaga ba? Ano bang itsura niya? Yun na nga po ha mga meme. Ito, ipeplex sa inyo ang sample po natin ng ating legit talaga ha mga meme na mutya o ngipin ng kidlat. Ito po siya ha mga meme. Ito. Wow. Ako nasa ito talaga naman. Parang nakakatakot to baka kumikidlat ba? Baka tamaan ng kidlat dito eh. Hindi naman nakakidlat ha mga meme. Kasi ang init niya ngayon. So ito na nga po siya ha mga meme. Ang ating napaka-powerful at napaka-pambihirang ngipin ng kidlat. Ito siya.
Oh, tara. Naku po, Mariose, tingnan niyo, oh. Parang, ang init. Parang may, naku, parang merong, medyo parang may, ano siya, may energy, yung, parang nakakaano, medyo, ano siya eh, merong something, may nararamdaman ako. Oh, ito po ha, mga meme, ang mutya ng kidlat. Naku po, Mariose, kumikidlat ba? Okay, pakita. Bakit tamaan na kidlat? Ito po ha mga meme, napakainam po nito, napaka-powerful po nito ha mga meme. Kung kayo po makakapagtaglay po nito, ang mga ngipin ng kidlat. Yan, sabi ko nga sa inyo, ito po yung napakainam na pangkabal, pangtagaliwas. Yan. Ano ba pangkabal? Nga po, pangontra po ha mga meme, yung halimbawa kayo po may mga nagtatangka sa inyong pong buhay, gusto kayong tego-ers. Yung tetego-ersin kayo ha mga meme, babarilin kayo o sasaksakin kayo. Kumbaga ha mga meme, kayo po'y mapoproteksyonan nito ha mga meme. Kung ba'y pangkabalbaga, halimbawa kayo po'y mapupuruhan, halimbawa kayo sasaksakin, tatagain, hindi kayo masyadong mapipinsala. O, kumbaga hindi masyadong babaon, o hindi masyadong mahagip yung mga mga bitu-bitukan nyo. Oh. Ganun, ganun. Opo ha mga meme, kumbaga daplis lang ha mga meme, daplisan lang. Ganon. Kapag kayo po ha mga meme, meron to. Tapos diba, merong kayo to, taglay po kayo to, meron kayong power na tagaliwas. Yung tagaliwas. Halimbawa nga po ha mga meme, yung gano'n, balik kayo maaksidente ha mga meme, o ba tatamaan nga kayo ng bala. Lilihis baga ang mga bala sa inyo. Hindi kayo tatamaan ha mga meme. Tapos makokonta nga po niya ha mga meme, mga negativities na maaaring tumama sa inyo. Halimbawa, yan, mga sumpa, tigal po ha mga meme. Kaya rin po niyan to ha mga meme kontrahin ng ating mutya na kidlat ha mga meme. Tapos yun nga, halimbawa may mga nagtatangka nga sa inyo, takot sa inyo ang tao kasi ito po ha mga meme, para po ng lakas ha mga meme. Tapos yun nga, yung tagaliwas nga, kumbaga ang mga tao parang ilag sa inyo. Di ba pagka tumikidlat, di ba yung mga tao pagka kumikidlat lumalabas pa ng bahay, di ba lahat ng tao nagtatago nga sa loob ng bahay. Sabi nyo, naku po, kidlat, kumbaga yan, nagtatakbo. Di ba ganda pag kumukulog po nga lang Pag kumukulog pa nga lang, tapos diba kumikidlat, kayo takbuhan sa loob ng bahay, bumikakrakot, sarado niyo yung mga bintana. Ganun po ha mga meme. Tao po, halimbawa, kayo po may hawak po nito. Halimbawa, may mga, mga tarantado dyan sa kanto. Halimbawa, may mga, may mga nambubuli, ganyan ha mga meme, yung mga demonyo. Yan. Pagka halimbawa, kayo po meron ito, hindi kayo kakantiin. Ganun. Kumbaga, takot sa inyo ha mga meme. Kumbaga, yung nga, may tagaliwas nga ito. Kumbaga, hindi kayo papansin na hindi kayo kakantiin. Para kasi, takot sila. Parang takot nga silang matamaan ng kidlat. Sila'y lalayo. O, ganun yan ha mga meme. Kapag kayo po meron po nito. Tapos, sa lakas naman po, ito po yung napakainam din. Napaka-powerful po nito ha mga meme. Yung pampalakas natin sa katawan. Opo ha mga meme. Kung bawa kayo po medyo masakitin. Ang gawin nyo po ha mga meme, ito po ibababa nyo lang po sa isang basong tubig. Tapos maramdaman nyo to ha mga meme kapag legit po ito. Halimbawa, ito po yung nilagay nyo sa malamig na tubig. Tapos after 15 to 30 minutes po ha mga meme, yung po yung magiging warm water. Oh, talaga ba? Opo. Yan po ha magiging maligamgam. Siyempre matagal na, 15 minutes na talagang yung cold water, magiging maligamgam yun. Hindi po ha mga meme, yung pong tubig na yun ha mga meme, medyo lalabo pati. Diba malinis siya? Nakikita nyo yan, mapapansin nyo ha mga meme, lalabo siya ng konti at magiging warm po siya ha mga meme. Tapos tignan nyo, iba yung feel ha mga meme, pagkahawak nyo siya, parang may parang may kuryente, merong parang voltahe na naramdam ko kanina, parang may ground o tignan nyo, yan po Tapos ito po ha mga meme, mainam po kung ito po ibabalot po sa isang telang itim ha mga meme, para siya po hindi po siya tatamaan ng kidlat, kapwa kidlat. Huwag po sa telang pula ha mga meme, telang itim po o telang puti ha mga meme, doon nyo po siya ilalagay. Tapos ito po ha mga meme, mainam din po kung ikukwintas po ninyo. Pero sabi ng mga ibang antingero, ito daw po ha mga meme, huwag nyo isusuot kapag kumikidlat. Kasi ito nga daw kasi ha mga meme, umaatak ng kapwa kidlat. Maaring daw po ha mga meme, higupin niya. Kasi syempre pagkasuot nyo ito dito sa kwintas-kwintas nyo, pag tinamaan siya ng kidlat, lasog din kayo. Ganun. Abay ho po ha mga meme, pansinin niya. Halimbawa kayo po ha mga meme, meron ito, mga ngipin ng kidlat sa bahay po ninyo. Ang tama po ng kidlat ha mga meme, malapit po sa bahay po ninyo, sa paligid po ninyo ha mga meme. Kumbaga yun po ha mga meme, yun ang ang senyalis niya. Tapos kayo po ha mga meme, katatakutan ng ibang tao. Kasi nga kayo po ha mga meme, meron ito, kumbaga
ilag sa inyo ha mga meme ang tao, hindi kayo nakakantiin ha mga meme. So ito po ang ating ngipin ng kidlat ha mga meme. Ito po ay napakainam at napaka-powerful pong gamit ha mga meme kung kayo po makakapag-atikha po nito. Pero sabi nga po ha mga meme, beware po kayo sa pagkuha po nito ha mga meme, mga gantong klase mga mutya. Kasi baka ang maabatan nyo po ha mga meme, mga peke at mga pansipikado ha mga meme. At kapag kayo po ha mga meme nakaatikha po nito ng ating mga ngipin ng kidlat, dapat po ha mga meme gamitin nyo po ito sa kabutihan ha mga meme. Dapat po ha mga meme kapag meron po kayo ito at gagamit kayo nito, ay dapat po may malinis kayong intensyon ha mga meme. Huwag nyo pong itong gagamitin sa kasamaan o sa mga kalokohan ha mga meme, kasi baka kayo po'y mapahamak habang meme kapag ito po'y hinabuso po ninyo. Opo ha mga meme, kaya subukan nyo rin po ito. Kayo po ha mga meme mag-atikha po ng ngipin ng kidlat. O ito po siya ha mga meme. O di ba ka? Baka pabihira ha mga meme. O wala naman siyang amoy. At kung kayo po ha mga meme gusto nyo po makaatikha po nito ng mga talagang legit po ha mga meme na mga ngipin ng kidlat, pwede po kayong mag-PM sa atin ha mga meme, at tayo po meron pong mga kakilala na mga nagpapalimos po nito. Sila po ha mga meme nag-share po ng mga gamit po nila na mga ngipin ng kidlat. Yan. Kung interesado po kayo ha mga meme, PM lang po kayo sa number natin na 0995-433-6402 at ito po'y ipadadala ko rin po sa inyo. O di ba ka? O so ito po ha mga meme ang ating ngipin ng kidlat. At kung kayo po ha mga meme ay may mga katanungan pa hinggil po dito sa ating pinature na gamit na ito ha mga meme, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo mo question dyan ha mga meme sa ating comment box, at kapag kayo po nabasa natin, sasagutin ko po yan dito mga meme. And so with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. O ano, fresh pa ba kayo? Nako, magpa-press kayo ha mga meme para masarap kayo. Masarap talaga.